So mga kapatid, ito na naman tayo nagbabalik at marami talaga nating papapaliwanag sa lahat. Ano ba meron natin papaliwanag ngayon? Ito po'y patungkol sa pagbabalik ng Panginoong Diyos. Ang mabubuti ay tatabi. Ang masasama ay itatapon sa nagliliyab na po. Ito po yung nasasabi dito. Basahin po natin mga kapatid para po natin malalaman. So andito po siya sa Mateo 13 versikulo 49. Ngayon po natin masya makita, no? Yon mga kapatid, kita po natin siya. So basahin po natin siya para po natin malaman, no? So ito po yung nangyari dito. So basahin natin mga kapatid, let's go. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at ihihiwalay nila ang masasama sa matutuwid. Itatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy. Yon mga kapatid, no? Maliwanag ang sinabi. Ang matuwid ay tatabi. Ang masasama ay tatapon sa nagliliyab na apoy. So, anong masasabi mo kapatid sa tinalakay dito? Huwag mo sabihin, gawa-gawa lang yan. Huwag po kayo magsabi ng ganyan. Maniwala po kayo mga kapatid habang hindi pa dumarating ang panahon ng paglilitis ng Panginoon. Isipin po natin, totoo talaga itong mangyayari na to. Hindi po ito gawa-gawa lamang. Dahil galing po ito sa aklat ng banal na nanggaling sa ating Panginoon ipinagawa sa mga apostol. Kay Mateo. No? So ito po si Mateo, siya po yung nasulat at pinasulat po yan sa ating Panginoon Diyos. So patuloy natin mga kapatid. Dooy iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. So yun mga kapatid, no? Iiyak sila doon at humihingi pa sila ng tulong kasi doon na sila mga kapatid sa punto na yon, nasa impyerno sila magsisi sa bandang huli. Sa una, binigyan na sila ng babala ng Panginoon na magbago para sa kaligtasan nila na hindi sila maghirap doon sa pangalawang buhay. Ito na po yung sinasabi ng Panginoon dito sa pagdarating na paglilitis ng Panginoon. Sumaliwanag po ang sinabi ng Panginoon sa atin. Bakit po natin hindi natin binigyan ng pansin, no? So patuloy natin mga kapatid. Katapos tinanong sila ni Jesus, "Naunawaan ba ninyong lahat ang sinabi ko?" Sumagot sila, "Opo." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng bahay na maraming ari-arian sa bodega niya. Hindi lang ang mga lumang bagay ang kanyang inilalabas sa bodega, kundi pati ang mga bago." So yung mga kapatid, ang ibig sabihin po yun ng talinghaga na yan mga kapatid. Ang ibig sabihin ng talinghaga yun, yung bago at yung mga luma. Ano bang ibig sabihin ng luma at bago? Yun po, yung luma ay namatay na dahil kay Kristo. Yung bago po ay yun po ang bago na malilingkod ng Panginoong Kristo dito sa mundong ito. Ang ibig sabihin po talaga ng talinghaga na yan, yung simula at ang paglikha, no? Ang pag-unang likha at ang pagsimula at panibagong likha. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoong Diyos. No? Binago po niya at ipinagsama niya po ang luma at ang bago. So ano ang ibig sabihin ng talinghaga niya? Ang tao na nanampalataya at ang bagong mananampalataya ay nagsama. O di ba? Buwan natin mga kapatid, no? So sipat dito sa ating tinalakay ay nakita naman talaga natin na ang sinabi ng ating Panginoong Yesus, no? So anong verse ba to? 51 hanggang 52. So patuloy natin mga kapatid, no? Tutuloy natin ito mga kapatid para pa natin dito sa 51 hanggang sa 52, no? So let's go mga kapatid. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Pagkatapos mangaral ni Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga ay umalis na siya. Pumunta siya sa sarili niyang bayan at nangaral doon sa kanilang sambahan. Nagtaka sa kanya ang mga kababayan niya. Sinabi nila, "Saan kaya niya nakuha ang karunungang iyan at ang kapangyarihang gumawa ng himala? Hindi ba't anak siya ng karpintero?
Hindi ba't si Maria ang kanyang ina at ang mga kapatid? Yun mga kapatid, no, hinusgahan na si Kristo ng mga tao. Hinusgahan na ng mga Hudyo si Kristo dahil marunong siya at may kapangyarihan siyang magpahayag ng salita ng Diyos. So, nakikita nila po, pero sinabihan na siya, pinag-usap-usapan na siya ng mga tao at mga Hudyo na maganda siya magsalita, pero dito ang masaklap ang kanyang sinabi. Patuloy natin mga kapatid. Mas maganda yung masaksihan natin ng nasa Biblia. Niya ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas. Hindi ba't ang lahat ng kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin? Saan niya nakuha ang ganyang kakayahan? At hindi nila siya pinaniwalaan. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban lang sa sarili niyang bayan at pamilya. Kaya hindi gumawa si Jesus ng maraming himala roon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa Kanya. Diba? Mga kapatid, kaya po ang Israel at ang Nazareth, doon po siya nangaral sa kanyang bayan sa Israel. So ano bang ginawa ng taga-Israel sa kanya? Hindi po siya pinaniwalaan at pinagtabuyan pa siya. Ang ginawa ng Panginoon ngayon, yun pong Israel na maliliit na bansa, ay hindi po yan mapupuksa kahit anong mangyaring gira. Dahil po, may nagbabantay dyan na anghel na pinababantay ng Panginoon para po hindi po yan mapuksa ng mga iba't ibang bansa. So ang ibig sabihin niyan mga kapatid, ayaw ni Kristo na ang mga ibang bansa lang ang pupuksa dyan, kundi mismo ang ating Panginoong Diyos ang gustong pumuksa dyan sa Israel na yan. Kasi alam naman talaga natin na ang Israel ay matitibay at matitisig na mga sundalo. Bakit? Andyan po ang anghel nagbantay, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon para tulungan ang Israelita. Marami nang nagtangka dyan, naguluhin at sirain yung Israel at kunin yung lugar na yon. Pero anong ginawa? Iba't ibang bansa pero wala pa rin nakatalo dyan dahil sa Panginoon Diyos. Kasi darating ang Panginoong Diyos sa panahong paglilitis niya, paghuhukom, ay uunahin talaga ang Israel. Ang Israel talaga ang unahin niya. Tsaka ang Nazareth. So doon siya pumunta. Kaya sabi ng Panginoon doon sa kanyang panganakan, kaya sabi niya yun ay hinukman kung kailan darating ang paghuhukom. Uunahin niya ang Israel bago ang lahat. Kasi kahit bayan niya, kaya nasaktan siya dahil bayan na bayan niya walang naniwala sa kanya. So kahit ikaw nagpapahayag ka na magandang balita sa lahat ng tao sa iyong bayan pero hindi ka pa rin pinaniwalaan, ang ibig sabihin nun, masakit isipin na ikay tinakwil ng iyong bayan, na ang iyong purpose lang naman ay para silang maliwanagan sa iyong pinahaging katotohanan. So mga kapatid, napakasimpleng bagay lang po ang ginawa ng ating Panginoon Jesus para malaman ng lahat ng tao. Pero anong ginawa ng mga tao? Wala. Layo sila sa katotohanan kasi ayaw nilang maniwala kasi wala silang ebidensya eh. Gusto nilang humanap ng ebidensya na para makita nilang himala. So ganon ang mga tao sa mundo. Hindi basta-basta naniwala. Pero pinakita sa kanila ang talinghagang galing sa kanyang bibig na may kapangyarihan. Yun na po ang nagpapaalam sa kanila na yun talaga ay totoo. Siya po ay si Kristo na anak ng Diyos na nasa langit. So mga kapatid, hanggang dito na lang yung ating papahayag at video natin at pinaunawa sa inyo. At may tatalakayin pa tayong ibang page para po natin malaman kung ano ang meron nakasulat para po natin paunawaan ang kanilang sinasabi. Mga kapatid, hanggang dito na lang at naway may nalalaman kayo at naunawaan yung ating sinabi
at nabasa naman natin ang lahat ng detalye. So mga kapatid, salamat sa inyong lahat at ingat kayo palagi at lagi lang kayo manalig sa ating Panginoon. Nandyan ang ating Panginoon palagi para tayo tulungan sa ating paghihirap dito sa mundo. So ingat kayo palagi mga kapatid. God bless to all. Palayan